Okay, so finally, nilagdaan na nga ni Pangulong Marcos ang RA 11997, Kabalikat Act sa pagtuturo. So, thank you very much sa lower house or sa Congress. Actually, napakalaking good news ito para sa mga guro. Kasi kung tutuusin, balin na doble yung 5,000 pesos na teaching allowance nila o yung tinatawag na chok allowance pa noon nung tumatanggap pa lang din ako. So if I can remember, parang magkano lang ba noon, Sir JB? 3,000 ba 3,000? O parang 3,000 noon, then nag 5,000. Actually, according to the news, nag-umpisa ito ng 100 lang. Then nag 3, then nag 5 na nga. And then natagalan na nag 5,000, tapos ngayon ay doble na siya. So 10,000 na nga siya. So para sa Pangulo, isa itong recognition sa mga it is an act of recognition sa mga sakripisyo ng mga guro sa buong Pilipinas. Kasi nga may mga balibalita or may mga issues na ang mga guro talagang pagkulang ang kanilang gagamitin sa kanilang pagtuturo ay nagagamit nila ang kanilang sariling pera. So, thank you very much, dear President, at sa wakas ay napansin ang hinaing ng mga guro. So, ang hinihintay na lang po natin talaga ay yung salary increase. So, nung pinost ko ito kahapon, maraming nagbatuhan ng private message sa akin talaga na, wow ma'am, good news talaga. Pero, kailan naman yung increase? So, buwan-buwan yung increase. Ito kasing 10,000 na ito, mag-take effect siya next school year, 25-2026, and annually lang ito, minsan lang ito. Karaniwan, ibinibigay ito anong buwan, Sir JB? Bago pasukan. Bago pasukan, natatanggap ito ng mga guro. So, kailangan talaga nilang bumili ng mga bagay-bagay na gagamitin nila sa pag-structure, pagde-decorate ng kanilang mga classrooms. Siyempre, kailangan pa rin nila ng chalk. Kasi kailangan pa rin naman talaga nilang magsulat sa blackboard, or kung halimbawang whiteboard ang kanilang binibili, ang kanilang gamit, talagang yung pansulat naman na pentel pen para sa whiteboard ang kanilang bibilhin. And hindi nagtatapos doon kasi halimbawa nasira ang kanilang laptop, so saan sila kukuha ng pambili nito, or much worse pag talagang wala na silang laptop pa. And pag halimbawang asynchronous or distance learning, or say for example blended learning, modular learning, kailangan din nilang makipag-communicate hindi lang sa mga learners pati rin sa mga parents. So itong amount na ito ay gagamitin nilang pang-load, gagamitin nilang pang-text, pang-direct message, pang-private message sa ating mga learners, sa ating mga parents, sa kanilang respective group chats, upang sa ganon ay maipadala nila ang mga directions, ang mga instructions, or ang mga bagay na kailangan talaga nilang iparating. Hindi lang sa kanilang mga learners, pero pati sa mga parents din. Kasi alam naman natin na ang feedbacking ay for parents, feedbacking, progress report ng mga bata sa mga parents ay hindi lang nangyayari tuwing card day. Nangyayari yan every day. So, kung ano man yung mga nangyayari sa mga bata, every day, every period, sa loob ng eskwelahan, kailangang ipinaparating pa rin ng teacher yan sa mga magulang. Or kailangan pa rin ng evaluation, ng further analysis, equals to feedbacking sa ating mga mahal na magulang. And syempre, marami talagang kailangang bilhin na mga gamit sa pagtuturo, lalo na sa A1 teacher talaga. Kailangan din niyang bumili ng speaker din niya, kasi since teaching is an art, hindi pwedeng blackboard lang, hindi pwedeng TV lang,
Hindi pwedeng laptop lang. Kailangan niyang bumili ng mga Manila paper, ano na yung isa, yung color, kartolina, coupon band, at marami pang iba na kailangan niyang gamitin upang maging very makabuluhan, makatotohanan ang kanyang pagtuturo. Mas maiingganyo niya ang mga mag-aaral na makikinig sa kanya sa loob ng 1 oras araw-araw or say 45 minutes, depende sa subject. So, kailangan talagang pagandahin niya ang kanyang mga pamamaraan. So, magdadala pa yan ng TV. Kung walang TV na nakadikit, nakamount na doon. Or magdadala pa yan ng speaker. So, meron na ngayong nabibili na maliit na speaker. Nakakita ako ng ganon. Or kaya yung bell. Very effective din yung bell. May isang guro na laging gumagamit ng bell to discipline her class. At talagang na-appreciate ko yon. And sa mga binanggit ko, kailangan talaga nila ng additional amount. At ito nga, nagkatotoo na. At sana, hindi lang magtatapos doon, maibigay na rin ang kanilang pinakamimithing increase, salary increase. I mean, maibigay na rin ang aming pinakamimithi na salary increase. Kasi nga, di ba, syempre kasali din ako doon. Lahat ng kaguruhan sa buong Pilipinas para mas mapabuti pa namin ang aming serbisyo. Pero sinabi rin ng ating pinakamamahal na presidente na ang pagtuturo ay isang vocation, hindi siya isang trabaho. So, in between, nandun yung patience, nandun yung passion, nandun yung commitment, nandun yung dedication, nandun yung pagmamahal, hindi lang sa mga bata, sa mga magulang, sa mga members ng school community, kundi sa bokasyon ng pagtuturo. So, again, sana makatulong po ang magandang balita na ito sa lahat ng mga kaguruhan. Dahil ang magandang balita na ito sa lahat ng mga kaguruhan sa buong Pilipinas ay magbubunga ng napakaganda sa ating mga mag-aaral, 10 ng ating mga parents at lahat ng members sa ating school community. So, again, thank you very much sa ating pinakamamahal na presidente at sa lahat ng tumulong para maging makatotohanan or maging or ma-realize na talaga itong kabalikat act sa pagtuturo na ito. So, paalam! Sana nakatulong ang ating magandang balita. Bye for now!